Good afternoon! Musta? May nagulat. Ba't yan nagulat? Okay. So, may kasunod na speaker. Sinabi ba sa inyo kung sino kasunod na speaker? Hindi pa. Okay. Hindi binanggit ko ng pangalan. Yung last speaker sino? Ay, yung kalalabas lang po. Siya yung signatory ng certificate, si Ma'am Sandra. Yung kasunod na speaker, baka darating siya mamaya-maya. Ano daw muna si Maka-Alis? Lalabas dito. Three? Sabi sa akin, yung sabihin niyo muna sa participants, alas 3 pa naman sila. Manood muna daw kayo ng YouTube channel. Sabi niya siya ang papasok. Siya ang kasunod. Nakapanood ko daw sa inyo. Mahilig ko kayo manood ng YouTube. Yung hindi fake na YouTuber. Hindi fake, yung puro fake news. Yung mga balita sa iba, kasi yung dal-dal doon para maka-views. I-try nyo daw buksan yung kaagapay sa inyong siyang kasunod na speaker, darating siya. Kaagapay ECTV. Tapos ipapanood ko daw muna sa inyo. Kaagapay space. Kaagapay space. S, letter S, letter C, as in Charlie, TV. Nakita niyo na? Hanapin niyo sa niya yung tawag nito. Yung may nakalagay daw yung manyakit na Egyptian. ACTV. Opo. Sa YouTube po. Kita niyo na lahat. Sabi niya, ipapanood mo sa kanila, saglit lang. Baka hintayin niyo ako. Sige sir, sabi ko, sige. Nandiyan na. Nakasumbrero, kulay itim. Subscriber ito. Ang sabi niya, pag nakikita niyo daw, andyan na, taas yung cellphone, taas yung lahat na nakikita. Yan, thank you. Sabi niya, pag nakikita niyo, subscribe niyo. Bakit? Kahit hindi na siya mag-talk, basta nakita niyo lang, walang problema. Kasi iyan daw, mapapanood niyo hanggang pagdating sa labas ng bansa. Sabi niya kasi, after niyo mag-pinos dito, hindi lang niyo mapapanood yung nandiyan ngayon, pati kayo, mga mukha niyo mapapanood niyo dyan bukas. Subscribe niyo na. Kanina, picture ka ng picture dito, di ba? Di ba? Picture ka ng picture dito kanina. Anong purpose nun? Just in case of emergency. Tama? Yung mga numbers, mga address ng ahensya ng gobyerno, pinapicturean sa inyo para oras na may problema, pwedeng tawagan just in case of emergency. Tama? Ang tanong, lahat bang number doon, pag tinawagan niya, sigurado mayroong sasagot sa inyo? Wala ang problema. Okay, diyan may sasagot. Mamaya. Na-subscribe niyo na? Yes! Yan ang remembrance nyo after dito. Pag alis nyo, may certificate. Pag may certificate, flight na. Pagdating sa labas ng bansa, trabaho na. Tama? Dahil magtrabaho na, siyempre,
Maghintay lang ilang buwan sa sahod na. Kaya lang hindi maiwasan minsan, ang mga OFWs pagdating sa labas ng bansa, nagugulat, maraming pagbabago sa kanilang pinirmahan sa kontrata, tama? Hindi nasunod ang pinirmahan sa kontrata. Dahil hindi nasunod, minsan, wala nang sahod-sahod. Unang buwan pa lang, delayed na ang sahod. Ang iba, umaabot ng 3 buwan, hindi pa rin sumasahod. Kaya sobrang gutom na ang dinanas na doon sa labas ng bansa. Gutom. Bakit? Walang pambili ng pagkain, tama? At yung gutom na yun, sobra pa sa gutom na naramdaman niya ngayon dito sa loob ng gutom. Tama? Kasi hindi pa nag-lunch mula. Kaya ang iba dyan, nakaganito-ganito. Nagihilo na. Madagdagan yan. Bakit? Ako ang kasunod na speaker. Walang iba. Ayos ba? Yan. Ako ang kasunod na speaker. Nako, pasalamat kayo. Hindi kayo makakaramdam ng antok. Sa mga inaantok dyan, papayagan ko naman kayo na matulog. Sige, tulog lang ng tulog. Pero, ipagpaumanhin nyo na. Kadalasan sa nakaidlip dyan, nagulat na nagbigla nang aangat yung puwit sa upuan. Bakit? Nagulat. Kasi bakit? Namumonitor yung pala tulog. Yan, ang gaganda niyo pala at gwapo dyan sa loob ng cellphone ko. Yan. Good luck. Bukas, nasa social media na kayo. Yan. Galingan mo, pag tumawa ka dyan, galingan mo ng galingan. Ha? Kasi dito, pag magagaling tumawa, talagang nagbabiral agad. No? Yung iba doon, halos nalalagutan ng hininga, no? Grabe. So akong speaker, gusto mo malaman pangalan ko? Ano pangalan ko? Gusto mo malaman? Okay, pangalan ko ba na Mrs. Sam Carbo sa tagpagsalin na may Capilos Maria Story. Nandito na po kami ang pinagtatang bisita ng mga services para sa inyo pinagtatang bisita. Ano services na yun lagi kong sagot? Ganito, mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa akin. Pagbabalik. Pag pinasulat ko pangalan ko, makopya mo hindi. Kasi ba, talagang mabilis ako magsalita. Ang tanong, anong gusto niyo? Mabilisan o matagalan? Anong gusto niyo? Sagutin mo lang ako. Mabilisan o matagalan? Hamang. Mabilisan. Nahihiya pa. Gawin ko yan. Mabilisan! Para mabilis kayong makauwi. Tama? Kasi pag hindi ko bilis-bilisan, aabutin kayo ng gabi dito. Kaya bilisan ko, sa halip ng alas 3 kayo makalabas dito. Ang labas nyo dito alas 6 ng hapon. Papayag ba kayo? Hindi, siyempre. Hindi ko papayag na makalabas kayo ng hapon na dito. Mahal tayo namin mga OFWs. I love, sabi ng uwa, ang mga OFWs dapat mahalin. Huwag pahirapan. Huwag pahirapan yung mga OFWs. Kasi nga, magtrabaho sa labas ng bansa pagkatapos pidos parang pahirapan. Tama? Kaya nga nagpidos kasi fit to work na. Tama? Dahil fit to work na, ayan. Nandito na ngayon. Okay. Ang problema, no? Dito, pwesto. Kitang-kita. Wala kasing cameraman. Kasi kung may cameraman ako, magsasahod pa ako sa cameraman. Ay, walang ang sahod. Walang akong sahod. Kukuha pa ako ng sasahuran. No? Pero kung gusto, ma'am, kaya mong magganito, ma'am. Tapos, ay, hindi ka naman makita. Ikaw mag-ooperate nito. Bumawi ka na lang. Ganito ka. Okay. At least kita, no? So, Sam Carbo sa ang pangalan ko. No? Pag tumaas ng kamay, akala nila politiko. Hindi po. Hindi ako tatakbo. No? Itong public servant na may election o wala, tuloy-tuloy ang servisyo. Sarap, no? Saan ka makikita ng public servant? Kahit wala sa posisyon, tumutulong.
Kaya ako nandito just in case of emergency. Ang part ko, di ba kayo sa part ni Ma'am Sandra rin? Ang part niya is part ko. Ang part ko. Lahat dito, lagi videos. Doon, nag-videos. Binag-ingay din lang. Yung taang lumaan dyan, paingay doon. Kami ang kapal. Ano dito, puro maingay ko kami na to. Yung part nila is part ko. Yung part ko, hindi nila part. Kasi bakit? Welfare assistance just in case of emergency. Sinong first timer? Taas yung mga may first timer. Thank you. Ang dami, no? Ex-abroad, taas yung mga kamay. Pukunti lang ang ex-abroad. Sampo lang. Ex-abroad, isang tanong lang, isang sagot. Kasi ang pag-usapan ngayon natin, problema. Yung problema na yun na pag narinig mo, after ko mag-talk dito, parang ayaw mo nang tumuloy. Kamusta ang excitement mo? After mo mag-Sandra rin, nasa 100% ang excitement, tama? Kasi kasunod doon certificate. Then after ng certificate, uuwi na, di ba? Ang iba mag-jamming pa. Dispedida pa. Kasi flight na daw kinabukasan. Titingnan natin. Kung sa part ko, may maririnig kayo na parang katakot-takot, ipagpaumanhin nyo na. Huwag niyong awayin ang inyong agency. Baka may pagbalik nyo, sabihin nyo, ano ba yung pinagpidusan namin? Katakot-takot ang mga nasabi, tuloy parang nawala ng gana. Umalis. No? Para wala ng gana umalis. Bakit? Dahil sa mga nanarinig sa akin, na naayon sa batas, ang sabi ng UWA, DMW, dapat lahat na dapat malaman ng OFWs, dapat malaman nila. Bakit? Hindi madali ang pagiging buhay OFW pagdating sa labas sa bansa. Tama? Tama. Ex-abroad, magkatanong lang. Isigaw niyo ang sagot niyo sa akin. Ex-abroad, sigaw niyo ang sagot niyo lang sa akin, masarap lang o hindi. Iparinig niyo sa mga first timer, okay? Ex-abroad, sigaw niyo ang galit ka. Hindi na yung nangyari sa mga OFW. Ex-abroad, yung totoong buhay OFW, masarap buhay OFW o hindi? Yes! First time narinig nyo? Sabi ng mga first time din siya. No? Kaya ang iba dyan, sinisip ko ng patay. Ano ba? Tuloy ka ba? Takot ka! Dahil sa ating ex-abroad, hindi masarap. Sinong ex-abroad na nakaranas ng problema sa labas ng bansa? Yung parang ayaw mo nang tapusin ang kontrata mo sa labas ng bansa. Kaya lang hindi mo magawa-gawa kasi may pinirmahan ka na kontrata. Ano yung kontrata? Yung bilateral agreement na kung saan kasunduan na pinirmahan mo at ang employer mo. At pag nag-violate mo yan, managot ka sa batas. At ang pag ang employer nagkaroon ng violation, mananagot din siya sa batas. Kaya hindi mo magawa na umuwi ng Pilipinas. Bakit? Mahirap pag na-violate yung bilateral agreement na napirma ninyo. Ex-abroad, tama po ba? Mayroon nakaranas dyan na sobrang hirap. Pagdating doon, mayroon. Kaya kung mayroon, yung talagang umiiyak ka na. Ginawa mo na lahat, gusto mo ng Pilipinas, pero hindi mo magawa-gawa. Tiniis mo na lang. Maraming mga pagsubok pagdating sa labas ng bansa. Ang sabi kanina diyan sa Pidos, kaya kayo nagpidos upang maihanda ang mga sarili sa panibagong mga hamon, pagsubok na kang harapin pagdating sa labas ng bansa. Totoo hindi? Nabanggit dito kanina. Bakit ko alam? Kasi nga, part ko nga rin yan. Signatory din ako ng certificate. Accredited din ako ng UWA. No? Kaya dapat, ihanda nyo ang mga sarili ninyo. Kaya tingnan nyo. Pagdating sa part ko, hindi talaga maiwasan. Hindi maiwasan na mayroong lumalabas na hindi nagpapaalam. At ang sabi, akala ko kung magsi-CR lang, tumawag na pala sa labas. Ma'am,
Sabi niyo, ang sarap buhay OFW. Yung pala, hindi pala yun. Diba? Normal lang yun. Huwag kayong matakot o ma-discourage. Bakit? Sa inyong marinig sa akin, it is a part ng ano. Kasi ito ng inyong paghanda. At pag nalampasan mula at mga subok dun, may problema ka man nakaharapin, kaya mong labanan. Dahil kaya mong labanan, ikaw ang OFW na uwi ng Pilipinas na tagumpay. Tama? Hindi. Sayang na uwi ka ng Pilipinas na lahat ng ATM cards na sa'yo. Pero pag uwi ng Pilipinas, dahil hindi ka nagtagumpay, lahat ng ATM cards, walang laman. Kasi hindi nagtagumpay, di ba? May ano ako dito, yun yung pa, intro pa, PNP, video, nandito lahat. Guys, huwag mong isipin yung mga ATM cards mo dyan. Isipin mo muna na pagdating doon, magtagumpay ka. Kasi pag hindi ka nagtagumpay, kahit gaano karami ang ATM cards mo pag wala kang hindi ka nagtagumpay, uwi ka ng Pilipinas, maging katulad ka sa isa na nakita ko. Pumunta ng mall, no? SM, daming nakahilira na ATM machine. Sinubukan lahat ng ATM cards, no? Wala talagang lumalabas. No? Bakit? Nagbabakasakali lang. Baka may naligaw na magpadala. Wala naman talagang laman. No? Kaya pag may nakita kayo sa inyong pag-uwi mamaya, ganun ang ginawa niya. Tandaan niyo, yung tao na yan, walang iba kundi isang OFW. Okay! May inantok? Hindi masarap. Ihanda ang sarili. Sir, ready ka na ba? Ready ka na? Ready na. Si Sir ang tinatanong ko, si Ma'am ang sumasagot. Alerto talaga si Ma'am. Concentrate. Concentrate ka. Concentrate. Bubulol-bulol na rin ako. Wala pa kasi akong pananghalian. Mabuti bumalik si Ma'am. Okay! Ngayon ganito. Concentrate. Ready na. Ang panalangin namin, panalangin ko sana 100% lahat kayo ay magtagumpay. Na? Yan po ang part ko dito. Akala nyo pa biro-biro. Akala nyo lahat ng mga sinasabi ko dito parang biro lang. Pero lahat ng sinasabi ko ay totoo. No? Wala pa tong pidos. Pidos doon, pidos dito. Pidos doon, pidos sa taas. Wala pa to. Ako ay nasa serbensyo na noon. Nasa 2 dekada na po ako na tumulong sa mga OFWs. Kaya kung pinakita ko dyan sa inyo kanina, na nakita niyo na sa loob ng agency. Na? May kasamang mga babae, magaganda. No, nakita niyo? Panoorin niyo, ulitin niyo ngayon pag-uwi. Victims, magkapatid ng panggagahasa. Hindi ka alis para magpa-rape lang pagdating sa labas ng bansa. Hindi ka alis para maghanap ng problema lang pagdating sa labas ng bansa. Sa panggagahasa, walang pinipili ang ibang lahi. Kasi may sombrero, mainit, malamig. Medyo malamig na malamig. Magitaas na natin. Ako mabuti naman. Sa panggagahasa, sa ibang bansa, walang pinipili ang ibang lahi. Hindi lang babae. Mga palalaki. Lalo na maputi. Walang balbas. Kalbo. Kintat ang loob. Paborito. Nag-ibang. Kaya pinataas ko siya, akala ko kalbo kasi hindi naman pala. No? Sinasabi ko yan, maniwala kayo. Bakit? Totoong nangyayari. Sa labas ng mata. Ngayon, tuloy-tuloy. Magtatanong lang ako. Sana buo ang inyong desisyon after ko mag-talk ha. Sana walang atras. Sana lahat tuloy ang laban. Walang susuko. Walang atrasan. Okay? Tuloy ang laban. Okay? Ngayon, Mr. Sam, ano yan? Sabihin mo na. Dali lang. May isa abroad yan na 20 years na sa labas-masa. 20 years. Wala. Wala. 12 years. 15 years. 10 years. 8 years. 8 years, ma'am. 8 years kayo, ma'am. Ma'am? Pinanganak ka doon?
May trabaho kayo doon. Kung pinanganak ka doon, eh di mo ka nang kumagaling. Hindi ka nagtrabaho doon. Ah, talaga. Okay. Di ba rin mag-usap tayo mamaya? Si ma'am. Kumain ng Pilipinas. Ah, okay. Okay. Buti naman mo. Tapos mag-work na naman. Nandun yung parents mo. Palabas. Kaya doon ka pinanganak. Eh kung wala sila sa labas, hindi ka rin. Tama? Okay, ma'am! Nagpidos ka nun, nung umalis ka. Saan ka nagpidos? Hindi mo na matandaan, pero nagpidos ka. Sa pinagpidosan mo, nakita mo ako doon? Nakita? Hindi. Tama yung sagot mo. Kasi sa pinagpidosan mo, wala naman talaga ako doon. Tama, ma'am. Tama po sagot ko? Okay. Tama. Yung mga narinig nyo ngayon, ma'am, hindi nyo narinig dati doon, no? Tama? Kasi walang ako. Okay, ma'am! Marinig mo na. Dahil nandito ka ngayon. Okay. Buo ang excitement. Sana hindi mabawasan. Kaya lang, pag mayroon akong babanggitin at may nangyari sa'yo, bawat excitement mo, na 100%, bawat may nangyari sa'yo, magbawas ako ng 20% sa excitement mo. Okay? Ito ay naayon sa batas. Ex-abroad, first-timer, walang exempted dito, walang exemption sa Pinas, ha? Baka sabihin ng iba, ay ex-abroad naman ako eh. Paulit-ulit lang to. Walang sinasabi ng UWA, walang sinasabi ng UWA na ang ex-abroad ay exempted sa Pinas. Sabi ng UWA, PIDOS is a mandatory seminar to all departing contract workers, not only for first-timer, maging sa mga ex-abroad. Malinaw? Dahil maraming pagbabago na dapat mong malaman nung unang pag-alis mo, hindi mo narinig. Ngayon maririnig mo na. Kasi ang PIDOS ang mag-update. Malinaw? Magtatanong lang. Sino ang nakapag-sign na ng kontrata? Taas yung mga kamay. Nakapag-sign na ng kontrata. Thank you. Sa nakapag-sign ng kontrata, good luck. 7. Sino ang hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Taas. 8. 7 times 8. 7 times 8. 56. Pero mayroong hindi tumataas ang kamay. Dalawang beses ako magpataas ng kamay, mayroong talagang hindi tumataas ang kamay, no? Sino nakapag-sign ng kontrata? Meron. Sino hindi? Meron. Pero mayroon talagang hindi tumataas ang kamay. Magtanong na ako sa inyo sa hindi tumaas ng kamay. Ano kayo? Sabi ng iba dyan, pakialam ko sa'yo. Bilisan mo. Kasi gutom na kami. Guys, concentrate. Yung focus ng mind dapat sa akin. Huwag sa katabi. Huwag sa naghintay siya sa labas. No? Huwag sa cellphone. Baka mamaya, sobrang nagtiwala ka sa naghintay sa iyo sa labas. Katulad nung Friday. Actually, hindi pa nakapasok. From Davao. Naniwala sa kanyang kausap. Mulang agency. Pagdating dito sa baba ng video sa labas pa lang, ang sabi, anong sabi? Iiwan mong gamit mo. Bawal sa taas. Iniwan lahat ng gamit. Kasali yung bag. Laman ng bag, cellphone, ATM na naglamang 30,000 pesos. Alahas. In-interview ko, mapanood nyo dyan sa vlog ko last Friday. Umuwi. Solo. Ang katawan, walang dala-dala. Ingat. Ingat. Focus. Concentration ng mind sa akin. Okay? Kaya ngayon ako yung magtatanong. Nung magtanong ako, may nakapag-sign ng kontrata. Mayroong hindi. Ayon sa batas, dapat ang isang OFW, bago magpidos, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Sabi ng iba, sign ng kontrata?
Bakit kami wala pa? Hindi ka tumaas ng kamay, no? Bakit wala pa? Ayan ang nasa batas. Dahil hindi ka nakapag-sign ng kontrata, may ibig sabihin, bawas na ang excitement mo ng 20%. Ang natira is 80% na lang. Guys, ang iba, nag-isip, mayroon pa kaya? Mayroon pa. Yung sinabi ko kanina, 5 times ako magbawas, 20% lagi ang ibabawas ko. 5 times 20, pag naubos yan, 0. Wala nang natira sa excitement mo. Kaya dapat, ingat. Kaya kung nangyari sa'yo, 80% na lang ang natira sa excitement mo. Another, Mr. Sam, ganun ba? Yes. At dapat, ayon sa batas, dapat ang isang OFW, after magpidos, sisiguraduhin makaalis na. Kasi nasa batas yan. Mulang nag-apply at nabisahan ang isang OFW 60 to 90 days prior. Mulang nag-apply at nabisahan siya, dapat na-deploy na siya. Dapat wala na siya sa Pilipinas ngayon at dapat wala na siya sa kanyang inuupuan diyan ngayon. Sabi ng iba, ha? Bakit kami nandito pa rin? Ang hirap, no? Kaya kung nangyari sa'yo, another 20% ang ibabawas ko sa excitement mo. Ang natira is 60%. Ang hirap. Kaya dito, unti-unti kang makaramdam ng hindi maganda. Gustuhin mo mang tumawa, pero hinahatak pa rin ng antok ang iyong mga mata. Bakit? Dahil sa nangyari sa'yo. Normal lang yun. Pag may nangyari sa'yo, biro mo, 100%. Ngayon, nakadalawa ka na, ay di 60% na lang. Di ba? At dapat, bakit makaalis? Dapat kailangan ma-deploy ang isang OFW. Kasi hindi lang siya nakapag-sign ng kontrata, nakapag-pidos. Ang iba niya nakapagbayad na ng placement fee. Tama? Ang tanong, pag nagbayad ka ng placement fee, kung mayroon mang mga placement fee, ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Tahimik lang ang iba dyan habang nakatingin sa akin, kunyari hindi halatado, pero nasa isipan, bakit kami sobrang laki? Normal lang. Bawas na naman ang excitement mo ng 20%. Ang natira is 40%. Problema, guys, subaybayan nyo lang ako. At dapat, pag nagbayad, saang lugar? Sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max, Mall, Hotel, o Restaurant, wala sa nabanggit ko na lugar. Dapat sa loob ng agency. Sabi ng iba, ha? Agency? Problema? Sumigaw yung isa dito nung nakaraan, sir, bakit kami, sir, sa Jollibee? Ang sagot naman ng isa, at least pinamerinda tayo. Ang sagot ko naman, hindi niya pira yun. Pira mo yun. Tama? Yan. Nangyari. Alam na alam ko, no? Bakit alam na alam ni Mr. Sam? Mamaya malalaman niyo. Dapat sa loob ng agency. Kaya kung nangyari sa'yo, another 20% ang ibabawas ko sa excitement mo, ang natira 20% na lang. Pahabol, may nagbayad ba sa GCash? May nagbayad? Meron? Diretsahin na kita. Pag sa GCash ka nagbayad, diretsahin na kita. Ayaw kong mapahamak ka sa katulad sa 12 teachers nag-resign sa trabaho, magtrabaho as fruit faker sa Korea. Nagbayad ng 280,000 bawat isa. Bakit? Sahod naman ay 100,000. Ay sa Pilipinas, teacher is 32,000 to 35,000 lang. Siyempre, i-grab mo ang opportunity. Tama?
Yun, nung greenab, sabi ng katransaksyon, pag nag-follow up kayo, after kayo magbayad lahat, dito nyo ako puntahan sa bahay na to, ha? Dito. Saan? Sa Las Piñas. After magbayad lahat, kasi nakipag-transaksyon, bago lahat makipag-meet sa kanya, through online. No? Then, pinapunta pa sa bahay sa Las Piñas. Pag nagbayad na kayo, after nang magbayad nyo, gusto yung follow up, puntahan nyo ako sa bahay ko, dito mismo. 3 months after, nung finalo up, no? Wala na sa kanyang tinitirhang bahay, no? At large na po. Instant millionaire si ate. Matanda, pang dumali. 60 years old. Instant millionaire. 12 teachers lang po. Guys, ingat. Sinundan ng 2 po from Batangas, puro kalalakihan. Guys, magkano? 178,000 bawat isa. Sabi ko, sayang. Noon pa lang, sana, yung ginaganap pa lang ang transaction, sana noon pa lang nakipag-ugnayan na kayo sa akin, nahuli at naibalik na sana ang pera niyo. No? Papuntang saang lugar? Poland, Malaysia, South Africa, no? Japan, Czech Republic. Gandang lugar, no? Mura ang bilihin doon. Ang ganda ng sahod. Guys, ingat. Ayaw ko na ni isa sa inyo dito, mahuli ko, ma-meet ko huling araw. At sabihin mo sa akin, sir, isa po ako sa nagpido sa inyo, sir. Baka pwedeng bawiin ang pera ko. Ang tanong ko naman sa inyo, nandyan pa ba yung tao? Pag nandyan, mabawi natin. Pag wala, wag mo na akong pahirapan. Hindi mo na nga makita-kita, ipahanap mo na sa akin, ipahanap mo pa sa akin, di ba? Pero actually, minsan kumakagat pa. Ang tagal na. Bukas may aksyonan ako. Seaman ang biktima. Biktima ng 1 million. No? Sa Santa Cruz lang naman, Manila. No? Sana makipag-meet ulit sa akin sa simbahan. Magsimba din ako diyan. No? May dali ako doon. Sabi ko, magsimba tayo, ma'am. Kita tayo dito. May dala akong aplikante. Makipag-meet. Ayun. Ito, nakita ito. Hotel to, di ba? Hotel yun, di ba? Year 2001, hindi hotel yan. Chowking yan. Yan. Taga, ano naman, ang natulong sa akin. Taga Bicol. Ano? Nagtulong. Ma'am, baka pwede din mag-apply sa inyo. Diyan ako nakipag-meet. Diyan yap. Kita tayo sa Chowking. Sige, ma'am. Magkano pera mo? 80,000 naman. Sayang kung 80,000 ko, hindi ko maibigay. Sayang kasi, sayang. Baka magastos ko lang. Ma'am, tulungan mo ako, ha? Okay. Nakipag-meet. Ganyan, saan ka na? On the way pa lang po, ma'am. Anong height mo? 5'7" po. Ang edad mo? 25 po. Katawan? Maliit lang po. Maliit. Sige. On the way na ako, ma'am. Okay. May nakita ko nakatayo. Hello, Jania. Hi, ma'am. Nandito na po ako. Tumingin. Ikaw ba? Sabi mo maliit. Opo, ako po. Ayos ba? Ingat, ha. Kaya kung bakit kayo nagtataka, yung cellphone ko umiikot habang ako'y nagtutok. Kasi minsan hindi ko nahuli sa labas. Dito pala sa loob ng pidos ko nahuli. Pag biglang nag-blink ang kamera ko, ibig sabihin positive. Hindi pa naman nag-blink. Parang biro lang, no? Okay. Ingat, ha? Kaya dapat, pag nagbayad talaga sa loob ng agency. At dapat pag nagbayad, ay mayroong kakulang, ano? Resibo. Sabi niya iba, tahimik lang. Ha? Resibo? Bakit kami wala? Ganun ang nangyayari. Hindi lang noon.
hanggang ngayon. Kaya dapat magiging maingat. Kung nangyari sa'yo, ang tanong, tuloy ka pa ba? O hindi na? Sabi ng isa diyan nung nakaraan, ikaw tuloy ka pa ba? Problema hindi. Problema. Mrs. ang bakit, alam mo, yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. Kaya dapat doble ingat. Problema! I-inform ang inyong agency. Baka nadali ka sa labas. Kawawa namang agency mo, ha? Bakit ko binanggit yan? Kasi maraming gumagamit ng pangalan ng agency para makakonvince ng mga OFWs, tama? Kung makonvince, naniwala, pinagbabayad sa labas, walang kalam-alam ang agency na pinag-applyan. Tama? Nangyari man sa'yo, i-inform ang inyong agency. Maawa po kayo sa inyong, hindi lang sarili nyo, magiging sa inyong agency. Dahil lang sa problema mo, nagsasara ang agency. Kawawa naman. Wala naman silang alam sa nangyari sa labas. I-inform para maging aware sila, para hindi sila madamay. Kasi ang kaso na yan, anong batas ang nalawag? Violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kung ang criminal, nakapatay, nakulong, nakapagpiyansa sa batas na yan, no bail. Kaya huwag mong sabihin sa akin na pag dinali mo yung isang OFW, may alam ka. Eh bakit ginawa mo? Tama? Dapat alamin yung batas na yan. I-inform ang agency. Pagdating sa labas naman sa may problema man, huwag pa rin po kalimutan ang inyong agency. Kasi bakit? Kung walang agency, walang OFWs. Tama? Hindi kayo makaalis kung wala ang inyong agency. Walang nagiging bayaning OFWs kung wala ang agency. Bilang respeto, i-inform po ang inyong agency regarding sa mga pagbabago doon. Sa anong pamamaraan. Di ba? Sinabi ko kanina, may numbers kayo kanina na pinagpicturean. Ay, paano kung hindi nyo makontak? No? May number kami. No? Hindi nyo, nahirapan man kayong kumontak sa inyong agency, may number kami na ibibigay sa inyo para hindi na kayo mahirapan. May problema man, huwag kalimutan ang agency. Iwasang sumbong dito, sumbong doon. Pagkatapos, nag-viral na ang problema mo, wala pa rin solusyon. Pag uwi mo ng Pilipinas, nagsara na ang agency. Kawawa kayo, pati pamilya apektado. Bakit? Gumastos na, no? Para lang matulungan kayo. Nakarating na sa abogado. Nung makarating sa abogado, ang nangyari, natalo ang kaso. Kasi, gano'n naman talaga. Hindi lahat na nagrereklamo ay nananalo. Paano kung ikaw natalo? Manalo o matalo, magbayad po kayo sa abogado nyo. Tama ba? Isa sa mga tips namin sa inyo. Anong gagawin? Number na ibibigay namin sa inyo, doon kayo pwedeng tumawag. Ang kagandahan, pag tumawag kayo doon, no, maganda ang approach. No, pag sinabi mo, "Hi sir," ang sagot sa'yo, "Hello." Di ba? Mga ganun na approach, no? Hindi, sino to? Di ba? Nakaupo na sa ahensya ng wiwirno. Kaya nga sinasahuran, dapat maayos ang entertain sa mga OFWs, tama? Bakit? Huwag niyong sabihin na kayo OFW lang. Huwag niyong maliitin ang inyong mga sarili. Mga bayani po kayong lahat. Kaya dapat sa inyong pag-alis, pantay ang pagtingin sa kapwa. Bakit? Household man yan, no? Non-skilled man yan, skilled worker ka, pareho pa rin kayong mga bayani. Tama? Paano kayo naging bayani? Dahil sa pagpapadala nyo sa inyong mga remittances, di ba? Nagpadala ka ng pera sa pamilya mo sa pamagitan ng tax. Kumikita ang ating bansa. Tama? May bayad. Pag nagpadala kayo, maliit man ang sahod, kulang man ang sahod lagi, obligasyon mo magpadala sa pamilya. Tama? Katulad ng sinabi niyan kanina, regular remittance to the family and regular communication to the family. Kaya mo ginawa yan. Kasi nakasaad sa kontrata yan. Dapat sisigurduhin
no? Pag nagpadala ka, makarating sa pamilya mo. Although na nabawasan, kasi bakit? Saan napunta? Yung iba, sa tax. Saan pinapasok? Sa kaban ng bayan. Tama? Ang tanong, sino ang nakikinabang? Sabi ng iba, buaya ng bayan. Nung nakaraang linggo, nadamay pa si Kapitan. Si Kapitan, sumigaw. Grabe. Bakit? Sama pa lang daw ang loob niya kay Kapitan. Bakit? Sama ang loob mo kay Kapitan. Doon